Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Nagtataka ka ba o nararamdaman mo ba na parang may pinapagawa ang Diyos sa'yo? Na itinutulak kang gawin ito? Alam nyo, sa aking buhay, mahigit 20 years na nang sinimulan ko itong araw-araw na gospel reflection. Nagsimula ako sa Hong Kong. Kaya lang, minsan patay sindi. Pero nung mga nakaraang 2 taon na ay dire-diretso. Bakit? Kasi pag hindi ko ginagawa, ako'y nakakaramdam ng hindi yung pagkabalisa. Hindi ako nakakatulog ng maayos. At kahit sa aking panaginip ay naririnig ko na parang sinasabi ng Diyos na gawin mo. Mahirap gawin kasi kailangan araw-araw magnilay ka sa salita ng Diyos, pag-aralan mo, kailangan mo ng panalangin, kailangan mong makinig, kailangan mong magbasa upang makuha mo kung anong talagang mensahe ng Diyos. At nakita ko na kapag ginagawa ko naman araw-araw, nadaragdagan yung aking karunungan, natututo ako, at nagkakaroon ako ng kagaanan sa buhay, kagalakan sa aking puso. Dito ay nakita ko na ang layunin ko pala sa aking buhay ay ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. At dito ko rin nakita na ang Diyos, pag meron siyang pinapagawa sa atin at pag hindi natin ito ginawa, hindi kumpleto, walang galak ba sa ating puso, walang kapayapaan dahil hindi ka titigilan ng Diyos. Kaya sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na yung 12 alagad na tinawag ni Jesus, sila ay busy sa kanilang ordinaryong buhay. Hindi naman sila nakapag-aral, hindi naman sila mayaman, pero pinili pa rin sila. Dito natin makita na kahit sino tayo ay pwedeng tawagin ng Diyos. Tatawagin niya tayo para makasama niya, para i-build yung kanyang kaharian dito sa lupa. Gagamitin niya tayo para magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Magbahagi ng kagalingan ng Diyos. At binigyan tayo ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Kaya nga kapatid, dito ay may paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Ano man ang layunin na binigay ng Diyos sa iyo, gampanan mo. Tinanggap na natin ang ating layunin, ang ating misyon nung tayo ay bininyagan at nakumpilan. Kaya nga sa ating pagsasagawa sa ating mga misyon, meron tayong kasama ang banal na Espiritu Santo. Kaya huwag kang matakot. Ang gagawin lang natin ay pag merong pinapagawa ng Diyos, gawin natin kaagad. Huwag nating pagpaliban. Dahil pag ginagawa natin ito, merong kagalakan, merong kapayapaan at nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Gawin natin ang ating purpose in life, ang ating layunin sa buhay. Sa pagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.